somewhere in Pampanga. Ano ba yan? Yung dating US bases ng naval forces nila. Sa Batanes, you have yung the port in Batanes na kung saan pwedeng maging ano yan ng pag nagkaroon ng Taiwan contingency. So mas natatakot sa Pilipinas kapag nagkaroon ng some kind of military escalation sa region natin. Kasi tayo definitely will be used by the United States against its adversary in the region, and at the same time, in terms of retaliation, unang tatamaan ng Pilipinas. Mas nakakatakot yun. Tingin mo, ma'am, show of force yung pinakita ng US government. Sa tingin po ninyo, maraming malalaking bansa ang natakot o maraming bansa po ang mas lalong nagalit sa mga Amerikano? Yan, magandang tanong. I think ang tinatawag mong integrity and moral ascendancy of the Americans, especially of the United States, when you talk about what happened in Venezuela, feeling ko lalong bumababa. Lalo siyang nawawala at lalo siyang nabababa. Kasi right now, really, the whole world is angry at saka outraged sa nangyari sa Venezuela. Kasi hindi lang ito first time eh. Marami din cases na nangyari before. Iraq nga, Syria, and they all justify it with so many things. Pero at the end of the day, it's all about resources. It's about oil, it's about gold. In Venezuela kasi marami. May iron ore ka, may gold ka rin. And number one din yung oil at saka petroleum. So, they want to have a control. So, ang buong mundo galit na. At saka, actually, itong nangyari sa Venezuela, geopolitically speaking, it's not just also about natural resource. It's also about containment of the rise of China. That is also one of the reasons, geopolitically speaking, precisely because Venezuela has a good relation with China and even has good relation with Russia. And then that's the Western Hemisphere na gustong kontrolin ng Amerika kasi sinasabi nga nila, itong backyard nila yan eh. Backyard nila ang Caribbean at saka ang Latin America. So they want to have a control na dapat sila ang hegemon doon. Pero right now kasi we're emerging in a multipolar world na kung saan ang mga bansa ay natututo na din silang maging independent, maging mawala ang tinatawag niyo, may decolonization na nangyayari. So may mga engagement na sila with other countries and other major powers like China and Russia on the other hand. So ganyan ang nangyayari. So sa akin, ang tingin ko, mas lalo pang magpupush ang global south countries at saka other major powers like BRICS, lalong titibay yan at lalong magkakaroon ng desire to really push for a multipolar world as against to a unipolar world which is being dominated by the United States. Ito yung ito ang magiging backlash at ito yung magiging backlash ng ginagawa ni Trump. And Trump will not be there forever. That will be like by 2028, I think there will be a change of leadership already in the United States. Pero again, at the end of the day, that is United States. Kahit sinong mamuno dyan, maraming elemento sa United States, especially the military-industrial complex na nagbe-benefit when you talk about military intervention, when you talk about war. So, dapat maging wise tayo mga Pilipino sa mga nangyayaring ganito at tignan natin ang realidad ng mundo para alam din natin kung paano tayo puposisyon. Opo, Prof, lalo pat sinabi ni US President Trump nung panahon sa kanyang kampanya na kung siya ang presidente sa nagdaang taon o sa nagdaang term, hindi sana mangyayari yung giyera sa Ukraine, di ba? Russia and Ukraine. Pero ngayon, parang iba yung naging tono eh. Tingin nyo, ma'am, ang pinapakitaan dito, nagpiplex ang US sa China. Kasi alam mo naman, ma'am, ang number one business ng US government is giyera. And how do you run wars? Through oil. Ang China naman, hindi na sila majority sa kanilang enerhiya ay hindi na po reliable sa oil supply dahil meron na silang electric vehicles and electric supply at ang rare earth sa paggawa po ng baterya ay kontrolado po ng China. Ma'am. Oh, it's all about containment pa rin of the rise of China and containment pa rin yan, policy pa rin yan pagdating sa China. At it's actually also a fight against what you call the rise of multipolar world or what you call multipolarity. Kasi nga, kapag nagkaroon ka nga naman at maging evident ang tinatawag mong multipolar world, yung hegemony ng United States at saka yung kanilang dominance, madadilute na at hindi na sila yung dominant. But one of the major powers pa rin. So, may ganong drive pa rin talaga ang United States. Meron silang hang up kasi they cannot accept the fact that they will one day, in 10 to 20 years time, they will not be the number one anymore. They may be number one, number two, maybe number five. Kasi you have other countries in the region, especially sa region natin, sa Asia Pacific, that they're rising. India is rising, China
China is rising and other like the BRICS countries are rising. So, ganito yung dynamic ng mundo. Pero itong United States, di nila matanggap eh. So, in a way, itong mga ginagawa nila tulad ng invasion ng Venezuela, it's one way also of containment against China, but at the same time, it's one way also of, fueling hindi lang yung military industrial complex, but also what you call yung reindustrialization ng United States, na kung saan, if titignan mo ang Venezuela, they have one of the, I think, sila isa sa pinakamalaking bansa na may pinakamalaking reserve ng tinatawag mong iron ore, na kung saan pwedeng gamitin sa reindustrialization ng Venezuela na mura at hindi sila gagastos ng malaki. So, ganito talaga ang nangyayari sa mundo at the moment. Hello? Opo, harinawa Prof na magkaroon ng dahil damay talaga. Nag-freeze ba ako? Opo, medyo nagpi-freeze po kayo, Oo, Prof. pero malinaw naman yung audio nyo po, Prof. Sige, go ahead lang, Prof. Yung boses ko narinig ba? Opo, opo. Kahit hindi yung video. Opo, opo. Mukhang okay. nakikinig si President Trump sa yung mga paliwanag ngayon, Prof. At napuputol-putol yung video pero maayos na po ngayon. Ma'am, sa tingin po ninyo, itong Marcos Jr. government, kapag patuloy tayo sa pagsipsip dito, too much US embrace, ang mga sasapitin po ma'am ng ibang mga bansa na naunang sinako po o nakatikim ng US military might, matatransfer din po, mamanahin po ng Pilipinas. Tanong po yan ni Philip, nanonood po sa ating live stream sa Nightline News Facebook. Ulit, MJ, hindi ko narinig. Nawala ako, sorry. Opo, ma'am, yung bang too much US embrace daw natin ay magdudulot ng masama at yung sinapit ng Venezuela ba ay maaari daw sapitin natin sa kamay ng mga Amerikano. Si Philip po ay nanonood via Nightline News Facebook sa ating pong Okay. palatuntunan. Magandang tanong ni Philip. Ang sa akin kasi, not necessarily na exactly the same sa nangyari sa Venezuela. Kasi yung Venezuela invasion yun at saka kidnapping na kanilang presidente. Mas natatakot ako sa Pilipinas. Kasi bakit? You have the 9 EDCA sites. Mayroon kang Typhoon missile system. Mayroon kang mga naval na mga project na ginagawang United States dyan sa somewhere in Pampanga. Ano ba yan? Yung dating US bases ng naval forces nila. Sa Batanes, you have the port in Batanes na kung saan pwedeng maging ng pag nagkaroon ng Taiwan contingency. So mas natatakot sa Pilipinas kapag nagkaroon ng some kind of military escalation sa region natin. Kasi tayo definitely will be used by the United States against its adversary in the region, and at the same time, in terms of retaliation, unang tatamaan ng Pilipinas. Mas nakakatakot yun, actually. Opo. Yes, Prof. Balikan lang natin si Professor Ana Malindog Uy. Pinag-uusapan pa rin po natin ito nga pong issue po ng paghuli dito kay President Maduro ng Venezuela ng Estados Unidos at saka yung pahayag na sila muna ang magpapatakbo sa bansa. Marami na po mga bansa including China at iba pang mga malalaking bansa ang kumukondena dito po sa ginawa. Yes po, Prof. Sorry hindi ko maintindihan bakit ang internet ko ay naglalag. Oo, okay. Pero ulitin ko lang yung sagot Sige ko po. dun sa tanong ni Philip. Kasi ang sinasabi ko, mas natatakot ako sa Pilipinas kung anong mangyayari. Kasi yung sa Venezuela, invasion nga at kidnapping ng kanilang parang military strike at saka kidnapping ng kanilang presidente. Pero ngayon, mas okay na. Dito sa Pilipinas, mas natatakot ako kasi bakit? May militarization na ginagawa ang Amerika sa atin. Andyan yung EDCA sites mo, andyan ang Typhoon missile system mo. Maraming nangyayari dyan sa Subic at mayroon kang Batanes port na ginagawa din. Na American parang 10th EDCA site pang 10 na de facto EDCA sites. So kapag nagkaroon ng military escalation sa Asia Pacific, especially over Taiwan, definitely the Philippines will not only be the subject of retaliatory attacks, kundi ang Pilipinas din ay magiging subject siya sa tinatawag mong gagamitin ang ating teritoryo para maging either launching pad, either gagamitin ka para mag-refuel ang kanilang mga flights, ang kanilang mga military assets, at saka yung mga whatever man na military vessels nila, including air and sea. So, ito mas nakamahirap ito kasi pag nangyari ito,
wala kang tatakbuhan talaga. Ang mga Pilipino walang tatakbuhan. Kasi archipelago tayo, tubig tayo. So ito yung mas natatakot ako sa intensified militarization na nangyayari sa Pilipinas by the United States. Kaya nga, kanina may kadebate ako, sinasabi niya na, uy, let's ask President Trump daw to damputin din si Marcos Jr. Sabi ko, napaka-naive na ang ganitong perspective. Precisely because if you really look at Marcos Jr. at the moment, he's a puppet of the United States. Hindi yan gagalawin ni Trump precisely because they need a puppet for them to be able to exercise kung anumang mga balak nila dito sa Asia Pacific. Hindi nila magawa ngayon yan dahil Trump needs the China when you talk about economics. Pero they are buying their time. Take note, pag ang United States may project, hindi yan kaagad-agad ini-execute. It's something being planned and orchestrated and for a time before they execute. That is a project. Venezuela has been a project of the United States when you talk about regime change for 20 years. Or more or less 20 years. Ang mga ganitong mga pangyayari, hindi yan nangyayari just because nangyari siya. May plano yan, may conceptualization yan, may mga execution yan, at may mga step by step na ginagawa yan. So sa akin, to be very honest, I'm very afraid of our country dahil sa massive militarization at massive presence ng US troops and US military assets on our territory. So doon ako mas na kinakabahan. Opo. And I really hope that we should have a recalibration of this. Opo. Recalibration of this, all of these things. May mga panayam din kay US President Donald Trump po, Prof, no? At nabanggit niya sa isang panayam na hindi pala itong Venezuela ang huli nilang mag-i-intervene ng Estados Unidos. Nabanggit, quote and quote, we do need Greenland. Yes. Ang Greenland na meron din silang sigulot kasi inaako din ng Danish tawag nito, Kingdom. Meron din yan sila, gusto din nilang magkaroon ng tawag nito, kalayaan mula sa Denmark, independence, pero meron ng poll question doon or opinion polls doon sa mga taga Greenland na ayaw din nila na magpasakop dito po sa Estados Unidos. Pero para kay President Donald Trump, kabilang yung Greenland ata sa kanilang pinaplano after nitong Venezuela para sa kanilang mga depensa. Nakikita mo rin ba na baka ito rin yung gawin nila dito sa Taiwan? Kasi meron ding pahayag daw ang Taiwan, mga officials, na powerful deterrent laban sa Beijing ang ginawa nitong Trump administration versus presidente po ng Venezuela. As hopefully not. Really, I'm not kidding. Hopefully not, or we will face a third world war and that will spark in the Asia Pacific region. Hopefully, Trump will never attempt on that. That's one thing I can tell you, because I am telling you, China will not blink an eye, and China will defend its what you call territorial sovereignty over Taiwan. And I really hope that this will never happen. Bakit? Kasi madadamay po ang Pilipinas. Unang-una, we have a lot of OFWs na nagtatrabaho sa Taiwan. Ang repatriation niyan, ang logistics niyan is already a big thing na dapat iisipin kung pag nangyari yan. On the other hand, nasa atin nga ang tinatawag mong military assets ng United States and even some troops and even part tayo ng first island chain. So madadamay talaga tayo. So sa akin, sa awa ng Diyos, I really hope that Trump will never attempt, and I hope he will never do that in the Asia-Pacific region, especially the Taiwan issue. The Taiwan question is a red line for China. And I really hope this will never happen, not even beyond Trump administration. I really hope not. Because I'm not kidding. I am not kidding. China will act if that happens, that, like for example, Trump will intervene in the Taiwan Strait question or the Taiwan Strait issue, or they will encourage that separatist elements in Taiwan to declare independence. My God, I'm not kidding. So sa akin, wag naman. Kasi ang concern ko is ang bansang Pilipinas, na hindi tayo madamay sa gulo na hindi naman atin at wala tayong kinalaman. And that is an internal affairs of China, that's a domestic affairs of China. And I really hope Marcos Jr. will think carefully on all of these things, because last week may mga nangyayari dyan sa Taiwan Strait. So I hope Marcos Jr.,
kung mayroon siyang malasakit sa Pilipinas, isipin niya kung ano ang consequences na kanyang foreign policy, especially over Taiwan. Kasi delikado yan. Huwag tayong maglaro ng apoy. Because I'm telling you, the Chinese are not, they will not bluff when you talk about these things. So, yun ang pinangambahan ko lagi na, Diyos ko Lord, wag naman. God is good, hindi naman sana. And our country will be spared from all of these things. I really hope so. Opo. Iba't ibang mga bansa ang nag-react dito at karamihan ay tumutol nga sa naging hakbang na ito ni US President Donald Trump. Sa kanya mga pahayag, recent na mga statements, do you think may pagbabago siyang gagawin or parang nababahala ba siya? Or ano naman ang magagawa ng mga iba't ibang mga bansa na ito kung hindi kinikilala ng Estados Unidos yung napagkasundan nila sa United Nations? I think at the moment, ang alam ko today, may meeting sa United Nations Security Council. I think the council will discuss, and especially the permanent member states. On the other hand, I think, yun nga ang mahirap eh. Kasi ang mundo, alam mo yun, at the end of the day, the United States is still a superpower. So in terms of clout, in terms of influence, especially military might, malakas talaga siya in that sense. And other countries like for example, Russia, China, India, medyo tiptoeing eh. Well, they're strong countries pero they're also very reserved in terms of how they gonna respond to the United States move. So yun yung ano eh. So right now, ang makikita mo is protest, I think, all across the country. Ang credibility ng United States will would go down further. Pero, and I think it's more, ang mangyayari dyan is, yun la, yung lose of credibility ng United States is one thing. Pero in terms of concrete na kung mapupulis mo ang United States or makukonstraint mo si Trump sa kanyang mga gagawin, that is something hindi natin alam at hindi ko rin alam kung mangyayari yun. Kasi for me, the way I see other major powers like India, China, and Russia, they're also very careful sa kanilang magiging responses, especially when you talk about the United States. Kasi I'm not kidding. If major powers like Russia and China will move and respond strongly, especially physically or in terms of force, military, magkakaroon tayo ng Third World War. And I don't think that is good for the world. So I think kaya ang hirap ng sitwasyon. Kaya itong si United States is mayroon siyang bravado to just do anything because he knows also that other major powers nagtitipto at nag-iingat kung paano nila sila magre-respond. At even other countries kasi konting galaw mo lang, konting military action mo lang na makita nila, magsasalpukan, it will explode into a third world war. And to be very honest with you, MJ and Admar, sa nakikita ko, sa inaaral ko at lagi kong mga kausap na mga tao, when it comes to these things, nandun na tayo. Malapit na tayo dun. Kaya hopefully, hindi naman mangyari. Opo, nakikita nyo rin po ba na halimbawa yung China kasi matindi yung binasa ko yung mga statement ng kanilang ng foreign ministry nito. Matindi yung kanilang pagkondena at panawagan niya na i-release at the same time i-observe yung sinasabi ng international law at hayaan yung bansa na resolbahin yung mga internal nila domestic conflict. Nakikita nyo rin po ba na kung gagalaw din ng China or kagaya ng Brazil at ng iba pang mga malalaking bansa na magpataw ba ng sanctions sa ginawa ng US, mariresolve ba ito o lalong matitrigger lang ang US? Lalong matitrigger ang US at lalong magwawala ang US kapag other major powers will impose sanction. I think. Kasi ganun sila eh. Wala silang, hindi, ano sila sanggano ang dating eh. Trump is like a sanggano eh. Kung gusto mo akong kalaban, kung gusto mo ng suntukan, suntukan tayo. Ganun siya eh. Yun ang kanyang rule, kanyang galawan ba. So, kaya siguro, kaya nga sabi ko kanina, nag-iingat din ang ibang major powers in terms of steps and responses. Pero definitely, they will have their own responses na maybe hindi natin makita sa news but they're working already na hindi siya publicly or hindi siya ina-announce. Kasi feeling ko they're moving eh. The major powers like Russia, China, and others are moving pero they're quiet about these things. So, because sometimes kasi hindi mo naman kailangan i-announce ang mga moves mo.
I think by ganun na nangyayari din. Opo, at nakatakda palang bumisita dyan sa China, Prof, si US President Donald Trump. Pero nung tinanong ang Foreign Ministry dito, wala pa silang maisagot doon sa tanong ng media. Sabi niya dito ng Foreign Ministry, in your question, I have no information to share at the moment. So kumbaga, nagka-calibrate pa ba sila? Ano bang mga possible na kanilang magiging ano dito? Or nakikita nyo po ba na kasama ito sa magiging pag-uusapan? Or marami na mga inihahanda dito, may kukonsidera ito mga ganitong ganap po, Prof? I think it was Trump who announced na magbibisita siya sa Beijing, dito sa China. Bibisita siya. It was him. Pero ang Chinese, as far as the Chinese are concerned, hindi sila nagsasabi. Kasi alam mo, ang tingin ko sa mga Chinese at the moment, tinitignan nila yung moves ni Trump. Kung ano yung mga moves ni Trump, at like especially dyan sa Taiwan Strait, pagdating dyan sa, yung kanilang oil tanker na kinonfiscate ng US na actually papalabas ng Venezuela kasi mayroon silang trade on oil ng Venezuela. China nagagalit din ng China on that, tapos on trade, and there are a lot of issues so feeling ko itong China tinitingnan nila kung okay ba ang kausapin si Trump or wala nang pag-asang kausapin si Trump. So feeling ko ganun ang kanilang wait and see sila so sa mga nangyayari sa mundo na may kinalaman ng United States. So as far as alam ko, as far as the Chinese is concerned, wala silang sinasabi na si Trump ay confirm na magvi-visit sa April. Pero si Trump in-announce na niya na magvi-visit siya sa April. At saka si President Xi Jinping ay pupunta din ng Amerika around November. Pero as far as the Ministry of Foreign Affairs is concerned dito sa China, walang ganon. So feeling ko, hina-hijack ni Trump ang China na, bibisita ako dyan. So, dapat i-announce yun na. Pero itong mga Chinese, tahimik sila. So, parang sabi ko, oh my God. Pero, naiintindihan ko yung, yung psyche ng Chinese So, feeling ko, they're wait and see. Lalo na ngayon, na itong nangyari sa Venezuela. So, but if in any case, Trump will visit Beijing, or China for that matter, I think, itong mga nangyayari sa mundo will be part of the discussion, especially yung Venezuela issue and especially the Taiwan Strait or the Taiwan question. Kasi concern nila to. Opo. Concern nila